Nakataas ang signal number 2 sa Surigao del Sur kung saan inaasahang maglalandfall ang bagyong Basyang. Maraming residente na ang lumikas. Live mula sa Hinatuan, Surigao del Sur, may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James. Igan, nasa 600 pamilya ang inilikas ng LGU Hinatuan bago pa man dumating ang bagyong Basyang. Yan ay para masiguro ang kanilang kaligtasan. Hindi pa man ramdam ang sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur ang epekto ng bagyong Basyang. Nag-utos na ang LGU Hinatuan ng preemptive evacuation bilang pag-iingat sa bagyo na ngayon isa ng tropical storm. Ayon sa LGU, meron silang 5 malalaking island barangays kung saan mahigit 500 na pamilya ang nakatira. Sa barangay San Juan, siksikan ang mga residenteng lumikas mula sa sitio Mahaba. Ayon sa opisyal ng barangay, nasa 148 na pamilya ang kanilang nailikas simula pa kagabi. Sabi naman ng mga residente ng barangay, sanay na daw sila sa ganitong sitwasyon. Mas mabuti na raw na nasa evacuation center sila para wala na silang iintindihin pa kung sakaling lumakas ang bagyo. Igan, sa ngayon ay isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang malaking bahagi ng Surigao del Sur, kabilang na nga ang Hinatuan. At pinag-iingat ng LGU ang mga nakatira dito sa coastal barangays dahil nga anytime ay pwedeng magpatupad ng preemptive evacuation ang MDRRMO. At nakakaranas na rin ng pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin dito sa lugar. Igan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto ang tangkang kudita sa Senado na napigilan daw ng Senate majority. Ang pinlano raw ipalit sa kanya bilang Senate President si Senadora Loren Legarda. May unang balita si Ian Cruz. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Hindi si Senate President Tito Soto kundi si Senadora Loren Legarda ang nakaupo sa upuan ng Senate President nang mag-resume ang sesyon matapos ang mahabang suspension. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Nangyari yan habang umuugong ang umano'y panibagong kudita sa Senado kung saan si Legarda umano ang papalit kay Soto bilang unang babaeng Senate President sa kasaysayan. Sa larawang ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, kitang nakangiti siya kasama sina Soto at Legarda at mga kapwa taga-majority na sina Senador Ping Lacson, Zubiri, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Ontiveros at Bam Aquino habang nasa Senate Lounge. #PowerSharing ang inilagay na caption sa larawan. Pagkatapos ng sesyon, tinanong ng media sina Legarda, Zubiri at Soto. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko #PowerSharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw ang tinutulak na Senate President? Thank you. Bakit, Madam President? Was there She's an attempt po? maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. We discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Meron bang sinasabing power sharing doon sa sa post ni Sen Kiko? Nagbibiro lang yun. Nang tanungin tungkol sa umano'y kudita, sabi ni Soto, Sir, can you say na you thwarted the attempt? Not me, it's the majority. The majority They thwarted. always decide, The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. May usapan ng income sharing. Between who? SP Soto. Si Loren, pala sa akin. Force in the attorney. Ano lang, lunch talk.
para daw all's well that ends well. Ganda, walang away, sharing. Kung sakali. Will there be term sharing? Power sharing daw po kayo sa In the near future. Nagkaroon ng attempt. Kayo naman. Kasi yan ang ano namin. We're all one big happy family. Kinumpirma ni Soto na ang plano ay paupuin si Senadora Ligarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress. How are you feeling, sir? Same. No worries. No. Ako ba, Senator? You know, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa Kamara na tanggalin na ang travel tax. Ano kaya ang reaksyon dito ng ating mga kababayan? Live para sa Street Hirit, mula sa NAIA, ang kasama nating si Bam Alegre. Bam? Suzanne, good morning. Travel goals, check. Bucket list, check. Yung bumiyahe na walang travel tax o buwis, check din kaya. Yan ang panukala sa Kamara ngayon. Narito, ang Street Hirit. Ang mga Pilipinong may travel goals abroad required magbayad ng travel tax bago ang biyahe. 1,620 pesos sa economy, 2,700 pesos sa first class. Mabigat para sa mga biyahero lalo na kung budgeted ang biyahe. May panukala sa Kamara kaugnay niyan. Isinusulong ni House Majority Leader Sandro Marcos na alisin na ang travel tax. Hindi naman aniyan nagagamit ng maayos ang pondo na mula sa tax. Actually, the funds that are allocated to it are very scarcely or hardly used as efficiently as possible. Alinsunod sa Republic Act No. 9593, 50% ng travel tax na pupunta sa pagtatayo ng mga tourism infrastructure tulad ng mga rest at visitors area at mga jetty port. 40% na pupunta sa Commission on Higher Education para sa tourism education at 10% para sa pagpapanatili ng mga heritage structure sa bansa. Nakipagpulong din daw si Congressman Marcos sa Department of Finance at suportado nito ang kanyang panukala. Hahanapan daw ng ibang pagkukunan ng pondo ang mga pinaglalaanan ng travel tax. Ang Department of Tourism ipapaubaya sa Kongreso ang kahihinatnan ng travel tax. Should they deem it necessary to remove the travel tax, we will continue to advocate that government must fund tourism infrastructure. Ikinatuwa ng ilang mga biyahero sa paliparan ng panukala. Mas okay yun kasi para mas ma-promote yung tourism saka mas malesan yung gastos natin kung may plano tayong mag-travel. Dagdag siya sa expenses kasi yung airfare din hindi rin, mataas din kasi yung airfares ngayon. Kung dala mo 1,000 lang, di kulang. Hindi ka pa pala makakaalis. Oo. Kailangan talaga, alis na sa 2,000. So Susan, magkakaroon daw ng counterpart na proposal na ganito sa Senado. At out of 117 na mga ekonomiya, pang 69 daw yung Pilipinas pagdating sa tourism infrastructure. Ito ang Street Hirit mula rito sa NAIA Terminal 1. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Handa raw linawin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang issue sa paggamit nila ng mga alias sa pamamahagi ng confidential funds. Kabilang dyan ang pangalang Mary Grace Piatos na isa sa mga nakatanggap ng pondo. Wala sa record ng Philippine Statistics Authority ang ganyang pangalan. Kabilang isyong yan sa ginawang basehan ng mga isinampang impeachment complaint sa Kamara laban sa Bise. She will address those issues at the appropriate time. No? At kung ano yung circumstances, kung bakit may Mary Grace Piatos and things like that. And that has been something we've been preparing for last year pa. Kinwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pasya ng International Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig. Iniling ng Duterte Defense Team na payagan silang iakyat sa Appeals Chamber ang pagbasura sa petisyon ay pagpaliban ang pre-trial proceedings. Gayun din ang pagbasura ng Pre-Trial Chamber 1 sa hiniling na evidentiary hearing ng Defense Team. Git ng Duterte Defense Team, nagkamali. Ang Pre-Trial Chamber 1 ng isang tabi nito ang anilay mahalagang ebidensya kaugnay sa lagay ng dating Pangulo. Sa ipa ng Duterte Defense Team, nilimitahan ng Pre-Trial Chamber
ang kanilang pagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa hearing. Kailangan daw itong iakyat sa appeals chamber para daw matiyak na patas ang pagdinig at hindi nalalabag ang karapatan ng dating Pangulo. Sa February 23, itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo para sa kasong crimes against humanity. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.